shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Doing it for the Lord. Pag pumalakpak ka, gawin mo yan para sa Diyos. Amen. Pag sumigaw ka, gawin mo yan para sa Diyos. Pag manalangin ka, gawin mo yan para sa Diyos. Pag umawit tayo, gawin natin para sa Diyos. Pag tumutong tayo, gawin natin para sa Diyos. Wala tayong gagawin sa lugar na ito na para sa atin. Ang gagawin natin para sa Diyos. If we need revival, if we need the Holy Ghost revival, gawin natin yung nararapat, mga kapatid. Yung ating puso at isipan, huwag natin panahanan ng mga negatibong pag-iisip at sabihin. Gawin natin itong punuin ng Espiritu ng ating pong Panginoon. O Lord, for the victory of the Lord! Please be seated po. Doing it for the Lord. Ano man ang ating ginagawa, o ano man po ang lahat na ating ginagawa, ito po ay para sa Panginoon. Amen. Hindi po tayo maluwalhati sa lugar na ito, kundi ang Diyos ang maluwalhati. Uubusin man natin ang ating lakas, yan po ay para sa atin pong Panginoong Hesus-Kristo. Ito po ay one of the most encourages of the Word of God, na kung saan in-encourage si Apostol Pablo ang mga taga-lugar ng Colosas. At ang Book of Colosas, mga kapatid, ay naisulat sa panahon na kung saan nakakulong si Apostol Pablo. Tinuruan niya ang mga believers. Tinuruan po niya ang mga mananampalataya na ang kanilang trabaho, yung kanilang paglilingkod, yung kanilang ginagawa araw-araw ay dapat gawin para sa Panginoon, hindi sa papuri ng tao. Maraming salamat, Brother Ka. At sa mensahe ito ni Apostol Pablo sa mga Colosas ay itunuro din sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Now, anong motibo sa sulat nito ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, mga kapatid? Ano ba ang naranasan ni Apostol Pablo nung habang nasa kulungan siya? Paano siya kinausap ng Panginoon para i-motivate ang mga tao sa Colosas? Dahil hindi po pinong usapin ang paglilingkod sa atin pong Panginoon. At nakita ni Apostol Pablo, na-realize ni Apostle Paul na ang paglilingkod sa Panginoon ay nagbabago ng motibo ng isang tao, nagbabago ng kalidad ng isang tao. Bakit po, mga kapatid? Yung ating ginagawa dito sa lupa, wala tayong matatanggap na reward mula sa tao. Yung ating ginagawa sa lupa para sa Panginoon, ang reward natin hindi sa lupa, ang reward natin nasa langit. Amen? So we need to serve God with our right motive. Dapat tama yung layunin natin. Dapat tama yung puso natin. Dapat tama yung pag-iisip natin. Na kapag tayo naglilingkod sa atin pong Panginoon, hindi sa tao. Pag ako'y tutugtog, pag tayo tutugtog, pag ako'y aawit, pag tayo aawit, pag tayo sasayaw sa atin pong Panginoon, hindi sa tao, sa Diyos, mga kapatid. Dahil wala sinuman sa atin ang makaka-perfect dito sa likod ng pulpito. Sa bawat araw, sa bawat gawain, mayroon talagang nasisilip na mali na hindi maganda sa bawat isa sa atin. Pero lagi nating iisipin, tayo naglilingkod, sumasamba sa Diyos, hindi sa tao. Kaya anuman ang negatibong tingin sa atin, tuloy tayo sa paglilingkod, tuloy tayo sa pagpupuri, dahil hindi tayo sa tao naglilingkod. Amen. Praise God. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Di bali nang hindi tayo ma-recognize, mga kapatid. Basta't magtrabaho tayo para sa Diyos. Amen? Ang gawin natin na tama yung ating attitude. Dahil karamihan sa atin, dito tayo bumabagsak. Si Satanas nga, dyan bumagsak, mga kapatid. I love correction, mga kapatid. Dati hindi ko kayang tanggapin ang correction.
love correction. At masarap pong maglingkod sa Panginoon ng buong puso. Kaya nga si Haring, yung pinakabatang hari na namatay, leader, yung si Sarpe, yung kapag sumusugod ng isang lugar sinisira yung tulay. Bukod kay Napoleon. Ayun, Alexander the Great. Thank you, Sister Beth. Matindi yun. Marami siyang mga negative na naririnig sa kanya mga tauhan siya. Kaya ang ginagawa ni Alexander the Great, pag sumugod sila sa isang lugar, pag alam nila na tulay lang yung babalikan, pinapasira niya yung tulay, Brother Sherwin. Para pagdating sa laban, patay kung patay na. Mayroon mang mag-isip ng negatibo doon, umalis tumakbo, hindi na makakabalik, sira na yung tulay. Kaya ganon siya katapang, ganon siya katindi, na ganon dapat makita sa atin. Amen? Hindi perfectong pastor, hindi perfectong leader, pero perfecto yung ating Diyos. Amen? Gagawin natin yung ikakaluwalhati ng ating pong Panginoon. Amen. Sirain natin yung mga bagay na pwedeng kumadlang sa atin para hindi po maluwalhati ang Diyos, mga kapatid. Pag sinasabing, we need to do it heartily, kailangan may passion tayo sa paglilingkod sa Panginoon. May malasakit tayo. Hindi yung nasasaktan tayo, mga kapatid. Dahil given na talaga yan. Sa paglilingkod sa Panginoon, masasaktan tayo, magkakasakit tayo. Pero masarap pong maglingkod sa Panginoon na mayroon tayong passion, mayroon tayong malasakit. Kahit na hindi tayo magaling, pero sinisikat natin, nahuhusay tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Bakit? Mayroong right reward Yes. Right reward. Dati, nasa Masbate sir, pasat-pasa ng putik, tayo, ulan. Walang merinda, gutom. Pero sige lang. Dahil ang reward natin, wala sa tao. Amen. Sa Diyos. Amen. Yung mga nagbibideo, yung mga nagsishare ng Word of God, mga kapatid, wala kayong tatanggapin sweldo sa Pentecostal. Wala po kayong tatanggapin sweldo na mula sa pastor. Pero mayroon pong reward ang ating pong Panginoon. Amen. Yan ang ating inaantay. Hindi reward ng tao, kundi reward ng ating pong Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa lahat ng ating ginagawa. Sino ba ang kinausap niya ni Apostol Pablo? Mga Kristiyano po. Lahat ng Kristiyano, hello? Amen. Kung tayo Christians, tayo ang kinakausap ng Word of God. Lahat ng mga believers, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Pakitaas ng dalawang kamay ng believers. Believers of Jesus Christ. Not our organization, but Jesus Christ. Pag sinasabing tayo believers, servants of God tayo. Tayong lahat mga kapatid ay servants of God. Kailan ba tayo nagtatrabaho sa Panginoon? Araw-araw. Amen. Yung lahat ng ginagawa natin araw-araw, iyan po yan ay para sa Diyos. Everything, every moment in our life, gumawa tayo para sa Panginoon. Sa trabaho, sa simbahan, sa bahay, sa school, gawin natin lahat para sa Diyos. Dahil ang reward ay nagmumula sa atin pong Panginoon. Amen. Kaya si Apostol Pablo, kahit nasa kulungan siya, nananalangin siya. Kaya po, nirinaya ni Apostol Pablo ang mga tao sa Kulosas. Yung mga manggagawa, yung mga servants, yung mga Christians sa Kulosas. Bakit po? Mayroon po kasing diskriminasyon. Pag sinabi kasing alipin, pag sinabi kasing katulong, sir, mababa tayo Diba? Kaya mapapansin natin sa Bible, ang tawag ng mga alipin sa amo nila, Panginoon. Diba? Mababa ang tingin pag sinasabing alipin. Pero binigyan sila ng bagong pananaw ni Apostol Pablo. Maari alipin tayo. Maari isang kahig, isang tuka po tayo. Maari mahirap po tayo mga kapatid. Pero pagdating sa harapan ng Diyos, amen, tayong lahat ay alipin. Pero pare-parehas ang reward mo at reward ko na ibibigay sa atin ng atin pong Panginoon.
Amen. Sa mundo natin, pag alipin ka, pag isang kahig, isang tuka, tayo mga kapatid, tila baga, mayroon tayong mararanasang pambubuli sa atin pong kapwa. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa mga believers sa Colosas, maaari alipin man ang tingin sa atin ng tao, tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil yung ating ginagawa mayroong eternal reward sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Amen. Kaya si Apostol Pablo, kahit nakakulong, naglilingkod sa Panginoon. Tayo mga kapatid, minsan konting problema lang, parang gusto na natin magkudita. Parang gusto na natin mag-alsa mga kapatid. At hindi na maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Kunti pa lang yung hirap na naranasan natin, wala pa tayo sa Great Tribulation. Si John the Baptist, anong reward na nakuha niya nang naglingkod siya sa ating pong Panginoon? Bago siya pugutan ng ulo, nakakulong siya. Di ba? Masakit sa damdamin ng isang tao yun. Wala kang ginagawa. Nangaral ka sa salita ng Panginoon. Pinapangaral natin si Jesucristo para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Anong reward ni John the Baptist? Kinulong. At nilagay sa isang tato ang kanyang ulo. Tayo mga kapatid, konting problema lang eh. Hindi pa tayo napupugutan ng ulo. Pero sabi ni John the Baptist, Lord, you must always increase and I must always decrease. Amen. Hallelujah. Yan yung servant of God. Yan yung Christians, mga kapatid. Yan yung believers. Si Barnabas. Anong trabaho ni Barnabas, mga kapatid? Encourager siya. Pag mayroon siyang kapatiran na nakikita, mga Christians na nanghihina, ini-encourage siya. Nagturo ng Sunday School sila sikuran, negatibo ang tingin kay Moses. Marami din Christians, negatibo ang tingin nila kay Jesus Christ. Marami din Christians, negatibo ang tingin nila sa evangelists, sa mga apostles, sa pastor. Pero anong ginagawa ni Barnabas? Imbes magkaroon ng division, in-encourage sila ni Barnabas. Lahat ng mga bagay na ating nakikita, magpapalago yan sa ating pananampalataya. Huwag tayong tumalikod sa Panginoon. Anong sabi kay Barnabas? Tuloy tayo dahil hindi tayo sa tao naglilingkod. Sa Diyos tayo naglilingkod, mga kapatid. Yan ang karakter na hinahanap ng Diyos sa atin. Ang i-encourage natin ang bawat isa sa atin. Hindi yung pag nakitang may mali, ay oo nga. Pag nagagdagan, alam mo pa naman pag yung baga, pag nahawaan, aapoy din yan eh. Kakalat din eh. Walang anay na kaya magpabagsak ng isang bahay. Maraming anay, mga kapatid. Huwag tayong maging dahilan na papagsak ang gawain ng Panginoon. Dapat tayong maging dahilan na i-encourage natin ang ating kapwa mananampalataya, mga kapatid. Servants of God. Okay pa ba kayo? Amen. Okay pa ba tayo, mga kapatid? Praise God. Kung wala din nag-encourage sa akin, sir eh. Maaari pagbalik niya yung Sir Nomer sa Bible School, yung pagsabi sa akin, ordinary, uwi ka na ba? Kung walang nag-encourage siguro kay Sir Nomer, yung mga pastor, mapapaulit talaga ako, mga kapatid. Salamat doon sa mga na-encourage. Mga kapatid, kung nagbalak na tayong tumalikod sa Panginoon at in-encourage tayo ng ating kapwa para huwag tumalikod sa Panginoon, pamirindahin mo siya sa Jollibee o sa McDo. Magpasalamat tayo na mayroong tao nag-encourage sa atin para tumipo tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Si Stephen, anong ginawa ni Stephen? Mayroon ba silang malaking sweldo mula sa Panginoon? Mayroon ba silang mga malalaking bahay na binigay? Anong reward ni Stephen na naglingkod siya sa Panginoon? Pinato! Ang sakit ng kanyang kamatayan, pinakabato si Stephen. Pero anong sabi ni Stephen? Lord, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang dapat makita sa atin. Lord, may negatibo akong nakita. Hindi maganda ang nakikita. Pero Lord, gusto ko silang patawarin. Patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Yan yung servants of God, mga kapatid.
At yun ang gusto makita ng ating pong Panginoon. Sa dalawang magkapatid, si Abel at si Cain, sino ang nagustuhan ng Diyos? Si Cain o si Abel? Sino mga kapatid? Sino ang nagustuhan ng Panginoon? Si Abel o si Cain? Sabi. Si Abel. Bakit si Abel? Hindi si Cain. Parehas naman silang nagbigay sa Panginoon. Pero bakit mas pinili ng Panginoon yung kay Abel, hindi kay Cain? Kasi the best yung binigay ni Abel. At yun din ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Na kapag tayo sumambat naglilingkod sa Kanya, the best yung ating ibibigay sa Kanya. Amen. Hindi ito Hallelujah. kasi sa tao natin yan ginagawa, mga kapatid. Sa Diyos yan eh. Kaya lahat ng ating ginagawa, we need to do it for the Lord. Amen. Amen. Kung walang Aaron, kung walang Hor sa Bible, tatagal kaya si Moses? Hindi tatagal si Moses. 250 pa lang yung nabanggit ni Pastora Jim kanina na kasama ni Kura na nagkaklas. Pero ang daming mga Israelita po mga kapatid na nilamon ng lupa. Sa panahon ng physical, spiritual battle mga kapatid, dapat ang mga Kristiyano nagkakaisa at nagtutulungan. Amen. Nung nangawit si Moses, yung kanyang kamay, kung nangawit siya, kung walang Aaron, kung walang Hor, matatalo sila. Kasi pag bumababa, pag nangalay na yung kamay ni Moses, natatalo sila. Ewan ko ba bakit rin yung pinahintulot ng Panginoon? Pwede naman sila nakadikwatro lang doon eh. Diba? Hindi ba kaya sila ipaglaban ng Panginoon nakadikwatro lang sila? Kaya eh. Pero bakit kailangan bang itaas ni Moses ang kamay? Pero bakit kailangan bang mayroong Aaron, mayroong Hor na mag-aalalay sa kamay ni Moises? Bakit? Dahil hindi kaya namang isa ni Moises. Ang paglago ng gawain ng Panginoon, ang pagtatagumpay ng gawain ng Panginoon, hindi kaya ng pastor. Kailangan kayo, kailangan natin mga batid, na itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Yung mga taong nabanggit ko at marami pang mga tao sa Bible na sikat na mga karakter, lahat ng ginagawa nila hindi para sa hari ng sanglibutan, kundi sa hari na kataas-taasan, kundi sa Diyos nila ginagawa mo. So ano po matutunan natin sa buhay nila? Hindi po ako nagagalit mga kapatid. Praise God. Pero hindi po ako pinatulog ng mensahe ito ng Panginoon. Dahil marami siya mga pagpukpok sa akin. Para akong nilalagari. Parang inaapo yan ang aking buto. Alam niyo po sa totoo lang, kapag ang ating ginagawa para sa Diyos, walang sayang. Pag sa Diyos ang ating ginagawa, walang pagod. Amen? Pero pag sa tao natin gagawin, masasayang yan at walang bunga. Praise the Lord. Sa church anniversary mga kapatid, ilan ang negative at ilan ang positive? Nababasa niyo po? Sa medyo malayo, incorruptible, life, righteousness, glory, rejoicing. Magandang corona, pangit. Question. Mamili na kayo dyan. Anong gusto niya mga kapatid? Yes, God. Alam niyo po ba na walang runner sa Olympics tumatakbo para sa tao? Sino po nakakanood ng mga marathon? Walang tao dyan na tumatakbo para sa palakpak ng tao. Walang mga tao dyan sa Olympics na tumatakbo para sa papuri ng tao. Saan sila nakapokus? Sa medalya. Dahil pag tumatakbo ka, pag kalaban ka sa ibubuo ka ng kalaban eh. Wala na yan, madadapa na yan, matatalo na yan, inadapa na. Tapos naman yung sinisigawan ng malakas, nananalo. Alam niyo ba mga kapatid, hindi lahat ng nangunguna sa Olympics nagiging winner. Mayroon na dyan eh.
nila. Pero naging winner sila, Brother Gilbert. Mayroon pa nga dyan Brother Billy. Nadapa. Gulong-gulong talaga, baliktad, hirap na bumangon. Anong ginawa ng kalaban, sir? Di ba hindi siya manalo sa medalya? Binalikan niya. Binangon niya. Hindi na sila makatakbo. Naglakad sila. Bago dineclare na tapos na yung Olympics, nakarating silang dalawa. Alam mo ba yung malakas na palakpak? Hindi doon sa unang nanalo, doon sa dalawang naglakad. Bakit? Hindi man sila champion, pero winner sila sa harap ng tao. Dahil kahit nadapa sila naghirapan, binangon at inalalayan na makarating sa finish line. Hindi sila lumiko ng daan, sir. Hindi sila bumalik sa kanilang. Anong ginawa nila? Anong sabi ng dalawa? Kahit hindi tayo mag-champion, ang importante, makarating tayo sa finish line. Amen? Di ba napakasarap tumakbo ka? Na hindi mo tinitingnan at yung sigaw ng tao, basta tumatakbo ka dahil sa medalya. Mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi para tayo ay palakpakan ng tao. Para dyan. Hello? Amen. Kaya ko bang magbigay ng ganyan? Kaya pa ng UPC magbigay ng ganyan? Hindi. Sino kakaya? May kakaya magbigay yan? Diyos. Ang Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, napakahirap maging runner. May kapatiran tayo dati sir, si Brother Giovanni. Member siya ng marathon. At sabi niya sa akin, Pastor, dahil nangangaral ka, kailangan mo ng hangin. At para gumalaw-galaw yung ating mga utak, kailangan mo magtakbo-takbo. Okay pala. Dahil yung team niya sa marathon sir, nagcha-champion, hindi lang dito sa buong Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Nasa Cebu na siya. Alas 3 ng madaling araw, pupuntahan ako sa bahay, gigisingin na. Kasama ng mga ibang young people. Magja-jogging kami, Brother Gilbert, mula dyan sa may Ciudad Nuevo. Ikot kami hanggang bayan. Pabalik. At doon ko masabi na hindi pala biro ang maging isang runner, sir. Amen. Stretching pa lang, Brother Tom. Stretching pa lang. Pagod na, hindi pa nakatakbo. Natatawa ko mga kapatid. Natatawa ko sa sarili ko. Stretching pa lang. Tumba-tumba na ako. Sabi niya, Pastor, nangyari? Stretching pa lang. Kaya ko pa kayong tumakbo. Stretching pa lang. Pagod na. So mga 3:30. Pagdating ng alas 4, sir, dahil kalahating oras yung stretching, ganyan sa katawan, takbo na kami dyan sa Ciudad Nuevo. Si Brother Giovanni, pag tumatakbo mga kapatid, habang patagal ng patagal, pabilis ng pabilis. Ganyan talaga. Imbis maubusan siya ng hangin, lalong lumalakas yung hangin niya pag tumatakbo. Paglabas pa lang namin dyan sa gitna ng Ciudad Nuevo, Brother Gilbert, binalikan nila ako. Pastor, ano nangyari sa'yo? Imbis makajogging ako, Brother Gilbert, naglakad na lang. O, dyan pa lang ako sa Ciudad Nuevo. Kaya yung kung iikutin natin itong buong naik, mag-jogging dyan mga pala. Wala pang isang oras. Kung pwede man medyo mabagal isang oras. Pero alam mo ba sir, kung anong oras kami nakauwi? Alas 8 na. Hindi na jogging, Sister Princess eh. Naglakad ako, hindi man nila ako pwedeng iwanan. Nahiya siguro sila dahil pastor. Nagpintuhan na lang. Oh, pero mo mula siya na dribo, magkwentuhan ka. Paikot. Oh, wala na, hindi kaya eh. Pero nung ginawa namin yan ng mga ilang sunod, nakakaya ko ng tumakbo. Bintuhan pala mo. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yung pag-arangkada natin, magaling na tayo, marunong na tayo, mataas yung hangin natin. Dadaan tayo sa tamang proseso. Dadaan tayo ng pagod. Dadating tayo ng manghihina tayo. Dadaan tayo ng hirap. Ang importante, walang iiwan. Kung iniwanan nila ako, hindi makakaikot at hindi ako makakarating. Ganun din sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Ano bang sakit, ano bang hirap na atin pong haharapin, walang iwanan. Dapat ko laban tayo sa Panginoon. So, alam niyo po ba may benepisyo sa pagtakbo? Right. May benepisyo pag manalo ka sa pagtakbo. Pero may lalong mas magandang benepisyo kung naglilingkod tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Yung crown of life, para kanino yan? Yan yung mga Kristiyanong kaya magtiis sa pagsubok. Lahat ng nagtitiis, magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! O para sa inyo yan.
Sabihin mo sa katabi, mayroon akong crown of life. Sino sabi ng James chapter 1? Mapalad ang mga taong nakakatiis. Nagtitiis kay sabi ng Matthew, ang magtiis hanggang sa wakas, siya maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, siya magkakaroon ng crown of life. Pangalawa, crown of righteousness. Medyo malaki-laking corona yan. Sino may gusto niyan? Yung mayroon ng crown of life, ayaw niya na yan? Sino yung may gusto na mayroon ng crown of life, mayroon pang crown of righteousness? Taas ang kamay. Amen. Walang nagtaas ng kamay, nag-email lang. Taas ng kamay. Yung mayroon ka ng crown of life, mayroon ka bang crown of righteousness? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Yung lahat, ito lang gusto niyo, crown of life? O, kung gusto natin to, kayo, mag-taste talaga tayo. Taste talaga tayo, mga kapatid. Para saan yung crown of righteousness? Yun yung mga taong nagtitiis, nagmamahal, nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Hello? Amen. Kailangan nating hantayin ng Panginoon. At makikita sa atin yung pag-aantay na patuloy tayo maglilingkod sa Panginoon. Bakit tayo maglilingkod? Dahil mahal natin siya. Ang crown of righteousness, kapatid, hindi yan doon sa mga backslider. Doon yan sa mga taong nagtitiis at nagmamahal sa gawain ng Panginoon na inaantay talaga ang pagbabalik ng Panginoong Diyos. Amen. Amen? Pangatlo, crown of glory. Pag ganyan. Mayroon bang corona diyang pangit? Kung tatanungin tayo mga kapatid, ilan ang gusto nating corona? 1, 2, 3, 4, 5 o 5? 4? Lahat? Lahat na nagsabi, palagpakan natin ng Panginoon. Yung lahat lang, yung gusto yung lahat. Imposible ba na yung lahat na yan mapunta sa atin? Hindi. Yung crown of glory, mga kapatid, hindi lamang yan para sa mga pastor, kundi para din yan sa mga church leaders, sa mga nangangalaga ng kaluluwa. Marami kayo eh. So hindi ko kayo kaya isa-isahin. That's why we need church leaders. At yung mga church leaders, yan din ang tatanggapin glory. Crown of glory. Dahil meron mga problema, hindi na nakakarating sa akin. Dahil meron na kayong leaders. Yung president, yung men's president, yung youth president, yun na po yung leaders ninyo. Amen? Amen. At yan yung tatanggapin. Sunod, incorruptible crown. O dito. Sino may gusto niyan? Palagpakan natin ang ating pong Panginoon. Yung corona na ibibigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, hindi po nasisira, ha? At yung corona na ibibigay sa atin ng Panginoon, walang sanglaan na kayang bumili. Walang pawn shop na kayang bilhin ang corona na ibibigay sa atin ng atin pong Panginoong Diyos. Para saan yung incorruptible crown? Para doon sa mga Kristiyano na talagang binibigay ang buong buhay sa paglilingkod natin sa atin pong Panginoong Diyos. And then yung crown of rejoicing. Sino may gusto niyan? Palagpakan natin ang ating pong Panginoon. Para kanino yung crown of rejoicing? Kanino binibigay yan? Sa mga soul winner. Crown of rejoicing. Di ba sabi ng Bible, pag nakapagdala tayo ng isang kaluluwa sa Panginoon, nagre-rejoice ang kalangitan? Sino may gusto niyan? Sino gusto nito? Ng life? Ng crown of life? Taas ang kamay. Amen. Crown of righteousness. Crown of glory. Crown of incorruptible. Incorruptible crown. Crown of rejoicing. Lahat yan, mga kapatid, ibibigay sa atin ng Panginoon yan kung tayo gumagawa at naglilingkod para sa Kanya. Dahil walang religion makapagbibigay sa atin yan.
Walang organisasyon na kaya magbigay sa atin yan. Siya lang. Kaya lahat ng ating ginagawa, pag para sa Diyos, yan yung tatanggapin natin. Parang hindi kayo masaya, mga kapatid. Masaya na sana, pastor, kaso pala, hindi pala may sanla. Now, sa bansang maraming bansa sa atin ngayon, na mayroon pa rin silang mga korona na binibigay sa kanilang mga leaders. Marami po yan, pero nagpili lang po ako ng ilan. Yan po ay crown ng Thailand. Pag ikaw ay maging hari ng Thailand, yan yung mga korona mo. Mahal yan, mga kapatid. Dahil mga first class na ginto yan. Ito naman, yung sa United Kingdom. Mayroon ka lang makuha isa dyan, bilyonaryo ka na. Matindi yan, mga kapatid. At kapag suot-suot mo na ang korona sa ulo mo, simbolo po yan ng authority. Simbolo po yan ng kapangyarihan. Kaya pag pinarada yan sila sa kanilang mga kalsada, Brother Gilbert, ang mga tao dyan nagsisigawan, nagpapalakpakan, yumuyuko sila sa hari pag nakaparada niya. Ang daming mga bodyguard dyan. Pati yung mga korona niyan, mayroon niya mga GPS marahil. Dahil maraming magkaka-interest yan. Puti nga, hindi natin simpuhan ni Lupin yan eh. Wala pa naman ding imposible kay Lupin. Pag tumira si Lupin. Simbolo po yan ang Kaya po, maraming magkakapatid na anak ng hari nagpapatayan dahil sa korona. Dahil pag suot-suot mo talaga yan, mga kapatid, diyan makikita yung simbolo ng legacy. Pero sa modern world ngayon, lalo na sa atin pong bansa, sa Pilipinas, wala na kasi tayong monarchy. Kaya wala tayong mga korona na binibigay sa atin pong mga presidente. Now, ganito po yung mga kapatid. Yung korona na yan, sinusuot para sa tao. Bakit? Dahil yan ay kapangyarihan ng hari. Kaya hindi yan basta-basta tinatanggal. Tinatanggal lang yan pag natutulog siya. Pero pag siya oras na lumalabas at humaharap sa tao, hindi pwedeng walang korona, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hello? Amen. Yung mga korona na yan para sa hari. Yung korona na ibinibigay sa atin ng Diyos, yun po yung gantimpala ng Panginoon sa mga taong patuloy na nagtatapat at naglilingkod para sa atin pong Panginoong Diyos. Ngayon, i-compare natin, mga kapatid. At malapit na tayo magtapos. Ang korona ng mundo ay simbolo ng kapangyarihan. Ipinapakita ang otoridad ng hari o ng reyna. Ibinibigay ng tao para sa kanilang hari. At yung korona na yan ay mawawala pag mawala ang korona. Lalo na pag namatay yung hari. At ang korona na yan, mga kapatid, ay hindi para sa lahat ng tao, kundi sa ilang tao lang. Kaya sa mundo, ang korona at karangalan ng tao ay limitado. Yes. Hello? Amen. Mangarap na lang tayo ng gising. Hindi po tayo makakasuot ng korona na yan. At gwapo ka, Brother Jobert, pag nakasuot ka ng korona na yan. Ito naman ang spiritual crown. Gantimpala na nagmumula sa Panginoon. Pag tayo binigyan ng korona, hindi tayo maluwalhati, kundi ang Diyos na nagbigay sa atin ng korona. Tama? Ibinibigay ng Diyos, hindi ng tao. Kaya sa lahat ng tatanggap ng korona, hindi si pastor ang magkakabit ng korona mo pagdating sa langit, kundi ang Diyos. At yung korona na ibibigay ng Diyos ay mananatili magpakailanpaman sa langit kasama ng ating pong Panginoon.
Kaya kung mayroon tayong 5 kuruna, mamili na lang tayo araw-araw kung ano yung gusto nating kurunang isusuot. Amen? At yung kuruna na yan, mga kapatid, hindi lang kay pastor, hindi lang sa mga church leader, kundi sa lahat ng mananampalataya. Kaya tayong lahat may kuruna sa harapan ng Diyos kung tayo patuloy na naglilingkod na tapat. Amen? Praise God. Mamamatay pa ba tayo sa langit? Mamamatay tayo, hindi? Pag hindi tayo mamamatay, hindi rin mawawala sa atin ang kuruna. Kaya kung mayroon man tayong kuruna ang pangarapin, hindi yung kuruna ang kayang ibigay ng tao, yung kuruna na kayang ibigay sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya kung kuruna sa tao po ang ating pangangarapin, mga kapatid, mag-away-away lang tayo dyan at pagkakandamatayan lang tayo. Mapupuno lang tayo ng pride dyan sa kuruna ng tao. Totoo ba, mga kapatid? At mawawala din sa atin eh. Kasi tatanda man tayo sa mundong ito. At limitado lang. Amen? Amen. Mga kapatid, kayo na po balang pumili kung anong gusto niyong piliing kuruna. Yung kaya bang ibigay ng mundo o yung kayang ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng writer ng Book of Hebrews, Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sabi, basahin natin ng malakas ito, mga kapatid. Let us Lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. and Let us run with patience the race that is set before us. ano mang pabigat sa atin, ano mang pahirap sa atin, habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ang sabi ng writer of Book of Hebrews, let us lay aside. Isang tabi muna natin. Amen. Hello? Hindi natin kayang tumakbo na may karga tayong isang kabang bigas. May Yes. lukso tayong kalahating sako ng asin. May dala pa tayong kahon ng isda. Maraming problema, mga kapatid. Hindi tayo makakalakad. Hindi tayo makakatakbo. Kaya nakita ng writer of Hebrews, kaya maraming mananampalataya hindi tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon dahil dinadala sa church ang kabigatan at ang pagpapahirap. Kaya kung problema natin ang ating mga attitude, let us lay aside, mga kapatid. Sabihin natin, Lord, ayaw ko ng ganitong klaseng ugali na magiging hadlang ako sa iyong pagkilos. Dito, lay aside, mga kapatid, sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Di ba, mga kapatid, ang hirap tumugtog, ang hirap sumayaw, ang hirap umawit pag mabigat ang ating puso sa nahihirapan tayo eh. Kaya minsan dati malakas tayong tumalong, makikita sa ating bandang ulo, tila baga nahihirapan na tayo. Bakit? Nadi-discourage na tayo, mga kapatid. But we need to lay aside sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Pag pumalakpak tayo sa Panginoon, siguraduhin natin, okay na yung puso natin, okay na yung kaluluwa natin, okay na yung pag-iisip natin, okay na yung lakas natin. Ako'y Ginoo. Okay pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Sino dito may kabigatan? Sarili ba natin ang pinoproblema natin? Kapwa ba natin ang pinoproblema natin? Mga bagay ba sa mundo ang pinoproblema natin? Ang dami niyan, mga kapatid. Diba? Ang dami problema. Kapit-bahay na lang namin kahapon eh. Baka magpatayan ba sana yun? Kunti lang yung problema dyan. Daanan lang. Hindi makadaan yung tricycle, may motor. Ngayon, sa galit ng isa, Christian pa naman. Christian pa naman. sa galit ng isa, tinabi yung motor, paglagpas ng tricycle niya, yung motor nilagay sa gitna. Pinakita niya yung kanyang galit. E siyempre, yung may-ari ng motor, palibhasa kayo, ganito, ganyan, yung motor namin, sir, ginaganyan nyo na lang. Pwede mo namang itabi. Pwede mo namang itabi para wala tayong away. Makadaan ka pa ng diretsyo. Magkabit-bahay tayo, hindi dapat tayo magkagalit. Eh, kita mo, nagmumurahan tayo. Kasi kunti problema lang, pinapalaki natin. Hello! Taas ng kamay, may Holy Ghost!
Maliit na problema, huwag na natin palakihin. Itabi natin yan mga kapatid. And let us the glory of God na magtumaloy sa atin. Gawin natin ang lahat para sa Diyos. Lahat tayo tumatakbo. Kinukumpara tayo sa mga runner. Hindi para sa papuri ng tao, kundi doon sa kuruna ng Diyos. Amen. And let us run with patience. Pastor, tumakbo ka na mag-isa, ubos na pasensya namin sa iyo. Mga kapatid, let us run with patience. Tanungin ko kayo mga kapatid, bakit masarap magluto ang mga chef kahit walang nanonood? Pag kumakain tayo sa masarap na restaurant, di ba natin nakikita yung nagluluto dyan? At kung tayo lahat gustong tumingin, di ba tayo magkasya sa lutuan? Pero bakit masarap ang kanilang mga luto? Bakit nila sinarapan ang kanilang mga luto? Bakit mga kapatid? Bakit sinasigurado nila na masarap yung kanilang luto? Para yung customer nila, pagbalik-balik, hindi ba nila kaya umusin yung niluto niya, sir eh? Pero sinisigurado nila na yung mga customer nila ay babalik dahil doon sa sarap na niluto. Bakit niya ginagawa yun? Pinasarapan niya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa tao. Sarapan din natin ang paglilingkod natin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? Dahil pag sinarapan natin ang paglilingkod natin sa Panginoon, kahit hindi makita ng lahat ng tao, babalik-balik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil habang sinasarapan natin ang ating paglilingkod, sumasarap din ang biyaya, pagbuhos ng biyaya ng Panginoon sa pamilya mo, mga kapatid. Dahil pag maayos ang ating paglilingkod, maayos din ang Diyos. Pag maayos tayong lahat, maayos din ang pagbuhos ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Mayroon tayong kapatiran sa Malayanan. Janitor lang, pero pinumot ng Panginoon. Pastor, pag naglilinis ako ng CR, hindi naman talaga pero maglinis ka ng CR, sir, na iba yung dumudumi. Diba? Tayo na sarili nating dumi, nahirapan tayong maglinis. Iba pa kaya? Pero sabi niya, Pastor, habang naglilinis ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng lakas na yung mga comfort room, na yung amo ko, yung mga kasama ko sa trabaho, masaya sila sa pagpasok sa comfort room. Alam mo, sir, pinumot ng Panginoon. Ngayon, di opisina na. Anong ginawa ng Panginoon? Yung asawa, naglingkod na sa Panginoon. Sumama nung linggo, nakalintay na. Bakit? Marami siyang persecution, sir. Nasasaktan siya, pinapahiya siya, pero naglingkod siya sa Panginoon. Hindi sa tao, hindi sa religion. Gagawin ko to para sa Panginoon. Hallelujah. At pag ginawa natin ang lahat para sa Diyos, yung ating pamilya nadadamay sa biyaya ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Lahat ng mga estudyante magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po tayo nag-aaral para sa comparison. Hindi tayo nag-aaral para ikumpara yung galing natin at talino sa iba. Tama? Nag-aaral tayo for excellence. Amen? Kaya galingan ninyo mga estudyante, magtapos kayo. Hindi lang isang kurso, dalawang kurso. Kung kaya nyo natin kurso, kaya nyo na. Hindi totoo yan. Dahil kung mayroon mang gustong makita ang magulang sa isang anak, yung anak na nagiging maayos yung buhay. Amen? Hindi tayo mga estudyante na matalinaw. Alam niyo yung matalinaw, kapatid? Pag oras ng exam, lalaki mata natin. Pero mo sir, zero na ako sa Bible School. Zero pa ako sa Cavite State University. Hindi ko lang alam kung kinakahiya na ako ni Pastora Gino. Kaya hindi ko man kaya magmatalinaw. Hindi ko man kaya mangugla. Zero na ako, zero ako. Pero sinasabi man din ng teacher, i-encourage man din ako.
Okay lang yung pastor, basta kahit masiro ka, ang importante, tapat ka. Bakit mga kapatid? Ginagawa ko yun, bali masiro ako para sa Diyos. Kasi kung mangopya ako, nakikita ng Diyos. Hello? Amen. Pwede po natin palagpakan ng Panginoon. Ang flashlight mo kapatid. Hindi natin lubos na makikita yung liwanag ng flashlight pag nakasindi siya sa lugar na maliwanag. Tama? Pag lugar na maliwanag, kaya wala tayong taong nakikita na naglalakad sa araw naka-flashlight. May nakita na kayo gano'n? Araw na araw nag-flashlight? Karamihan gabi. Dahil gumagana ang liwanag ng flashlight pagka gabi. Hello? Sabi ng Bible, tayo ang ilaw ng sanglibutang ito. Kaya pag nakita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, kung makita sa atin ang liwanag ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, yung mundo natin punong-puno ng kasamaan at kadiliman, ikaw at ako ang siyang liwanag sa bawat lugar natin mga kapatid. Kaya dapat pag nagsama-sama tayo, walang kalahating madilim, kalahating maliwanag. Tayong lahat dapat nagliliwanag sa pagsambat pagpupuri sa ating pong Panginoon. Kasi pag gumagawa tayo sa Panginoon, tama yung sinabi ni Sir Pilmer kanina, pag ginagawa natin para sa Panginoon, ay para sa tao, pag walang mag-like, alam ko ba pastora, winapuhan ko pa naman talaga yung posing ko sa picture. Sus, wala man lang may nag-heart. May nag-like, isa lang. Di ko alam kung si pastora yun, parang hindi pa rin yan. Di ba malulungkot tayo? Parang madismaya ka pag walang nagla-like mga kapatid. Di ba? Hello? Amen. Pag para sa tao, madidismaya tayo. Pero pag para sa Diyos, hindi tayo madidismaya. Kaya lagi nating sinasabi mga kapatid, dahil pala sinasabi ng Bible, 2 or 3 nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, kumikilos ang Diyos. Basta't lahat ng 3, mayroong unity, mayroong pagkakaisa, malinis ang puso, maayos ang puso sa pagkilos ng ating Panginoon. Kasi walang kwenta ang marami na hindi kumikilos ang Diyos. Bakit hindi tayo maayos, mga kapatid? Praise Jesus. Oh God, naunawaan ba natin ang mensahe ng ating Panginoon? Amen. Yung ginagawa po natin, hindi yan nasasayang para sa Diyos. Brother Sherwin, yung inyong pagkikitara, yung inyong pagtugtog, Brother Jovercel, hindi yan nasasayang para sa Diyos. Minsan talaga nagkakamali tayo, kapatid. Sister Princess, every time na tayo aamit, basta't para sa Diyos, hindi nasasayang. Church leaders, yung ating mga pagsaway sa lahat ng kapatiran, basta't para sa Diyos, hindi yan nasasayang mga kapatid. Yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, yung ating pagsigaw, yung ating pagbibigay, basta't para sa Diyos, hindi po yan nasasayang. Amen. Hindi po tao ang magbibigay sa atin ng final reward, kundi ang Panginoon. Amen. Kaya gawin natin ang lahat para sa ating pong Panginoon. Amen. Kasi pag si Lord ang dahilan ng lahat ng ating ginagawa, hindi tayo mapapagod. Maaaring nanghihina yung ating physical na katawan, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, nanghihina tayo, pero maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Hindi kayang halangan ng lahat ng problema, yung pagmamahal natin sa ating pong Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Kahit wala nang pumuri sa atin, kahit wala nang pumalakpak sa atin mga kapatid, okay lang yan, basta't natutuwa ang Diyos sa atin pong ginagawa. Dati nung umuubos ako ng 500, 800, 700 sa Bichuki siya, nung ubos ko yan para makarinig lang ako ng palakpak. Kaya kahit nasintunado ako, basta't makarinig ako ng palakpak, Brother Sherwin, pahala magkaubos, magkautang-utang pa nga, nagkaka 1, 2, 3 pa nga eh. Pero ngayon, kahit walang pumalakpak, kahit walang sumigaw, basta't para sa Panginoon, gawin natin ang lahat para sa Panginoon. Kahit wala na nakakita, gawin natin para sa Diyos.
para hindi tayo mapagod mga kapatid. Hindi para sa tao. Lagi natin isipin, hindi para sa tao. Kasi po, yung atin pong paglilingkod sa Panginoon, tinatapatan po yan ng Diyos. Amen? Kaya kung mayroong mga hanapin sa atin ng Panginoon, yung ating katapatan, hindi yung ating kasikatan. Alam niyo ba mga kapatid, ang UPCX Binaik sikat? Mas kilala pa kayo kaysa akin eh. Mas kilala pa nga kayo kaysa Pentecost. Ilan ang followers? Ang dami. Tuwa ako sir yung choir. Doon ako natutuwa sa choir eh. Yung intro ng choir, nahirapan, Brother Sherwin, kinawala sa tono yung gitara. Nahirapan makangiti yung iba. Kasi pag nasintonado nga naman, dahil ang daming tao. Pero hindi nagpabaya ang Diyos. Amen. Hindi nagpabaya ang Diyos. Maraming share, maraming puso, maraming likes. Bakit? Hindi nakita doon ang galing natin. Ang nakita doon, ginagawa natin yon para sa Diyos. Sa Diyos. Oh, wala na po. Kung hindi tayo naglingkod sa Panginoon, high blood na. Sabi nga, Pastor Mark, mabili ng bagong microphone. Pero, ayos to mga kapatid. Grabe, Sister Beth. Nahirapan ako magpuri. Yung projector, sira. Yung microphone, patay-patay na. Isang kapilipin. Paano ba ng Pastor? Grabe. Tapos biglang lumami yung tao. Sige, tago pre doon, Lord, yung pagkain. Kinlan ko namin. Yari ako dito kasi hinihingian ako ng bilang. Hindi ko naibigay yung bilang. Yung in-expect ko, parang nag-triple pa. Oh Lord. Sira-sira na yung microphone, yung operator, sige lang. Pero kailangan kong magpuri. Kailangan kong itaas ang kamay. Kailangan kitang sambahin. Hindi ako naparito para